Kaya itong programang ito, I do not think we will attain it as fast as it should be. Kasi napakaraming problema, operational and administrative. Yan ang binitiwang pahayag ng Committee on Transport Chair na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop ukol sa pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Dahil sa Kongreso, isiniyasat ang di umano'y korupsyong kaakibat sa planong ipatupad na Jeepney Modernization Program. Kamakailan ding matatandaang nagpahayag ng pagsuporta si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ukol sa modernisasyon. Ngunit binigyan diin niya na kinakailangan pangalagaan ng kabuhayan ng mga drivers kasama na rin ang pagbibigay tulong pinansyal pati pagsasanay upang makasabay sila sa pagbabagong ipinapatupad ng modernisasyon. Samantala, ang inihain na palugit sa Public Utility Vehicle o PUV consolidation sa ika-31 araw ng Enero ay maire-reschedule dahil kinakailangan itong isaayos base sa kapakanan ng mga driver at iba pang maaapektuhan nito. Nagpahayag din sa pagdinig ang isa sa mga apektadong driver kaugnay sa epekto ng modernisasyon sa kanilang pamumuhay dahil sa mataas na presyo ng modernized jeep na kinakailangan sa programa. Kasi naghihirap kami dito, gumastos kami, kasi naipit kami sa programa ito. Paano na rin ang buhay namin? Sumala ko, nag-aaral. Inakulang pa ako, mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Sa labas naman ng Kamara ay ang pagpoprotesta ng mga transport groups ukol sa pagtutol na i-phase out ang mga traditional jeepneys bilang pagpapatupad sa PUB Modernization Plan. Sa kabila nito, nilinaw naman ng LTFRB na walang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa jeep dahil sapat na raw ang 15 pesos na pamasahe upang matumbasan ang gastos sa modernized jeepney. Kaugnay rito, nagmungkahi rin si Santa Rosa City Laguna Representative Dan Fernandez na maiging pakinggan ng ahensya ang hinaing ng mga tao at tsuper dahil sila ang higit na apektado sa kung anumang pagbabago na dala ng programa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.